magandang umaga po at yung mga nandito rin po, magandang umaga rin po. Bago po tayo mag-umpisa mag-awitan o magpuri sa Diyos, ay meron lang po akong babasahin napakaikling verses dito po sa Jeremiah 32 verse 27. Ang sabi po dito, "Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin." Amen. Tayo po ipanandalihang tumungo at ipikit ang ating mga mata upang manalangin ng panandalian. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo. At lahat ay posible. Walang imposibleng bagay na hindi niyo magagawa. At sa iyo lang kami kumakapit, Panginoon, lalo na ngayon, may crisis kami kinakaharap. Alam po namin na ang crisis na ito ay patuloy at meron din kayong patuloy na ibibigay na lesson sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang muna sa amin upang matuklasan anuman yung lesson na dapat naming matuklasan para sa aming mga sarili. Ano yung dapat naming gawin sa crisis na ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mahal na presidente na inyong iniluklok sa kanyang upuan, Panginoon. Kayo po ang pumatubay sa kanya. Hindi po lingid sa inyong paningin o ano man yung kanyang ginagawa. Kayo din po sa mga tao na nakakarinig ng aking tinig ay inyo po i-bless, Panginoon. Tulungan ano man yung dinaranas nila sa kanilang buhay. At maging pagpapala po ang bawat mananampalataya na nagkalat, Panginoon, sa buong mundo. Na makapag-share sila ng Word of God dahil walang imposible sa inyo. Yes. Lord, yung mga nangyayari ngayong 2020 na ito, yung pagsabog, Panginoon, sa ibang bansa, pagpapadala ng mga salot, malapit na ang iyong pagdating. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng karagdagang lakas para mas marami pa kaming masyaran, mamotivate pa ang bawat mananampalataya na mag-share, na mas magsunog ng kilay, Panginoon, upang mas marami tayong ma-encourage at hindi pa huli ang lahat dahil meron pang chances, meron pang time. Kaya mga kapatid, idulog natin ito sa ating Diyos na buhay. Hindi siya nagkukulang na magpaalala sa atin. Hindi siya nagkukulang na i-convict tayo ng Holy Spirit. At hindi nagkukulang ang Diyos sa ating buhay. Si Jesucristo ang siyang napako sa krus upang malaman natin, makita natin ang katotohanan ng lahat ng ito na meron tayong Diyos na buhay. Tayo po umawit. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Awitin po natin ang walang mahirap sa'yo. Higit sa aking
mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa ating lahat, sa mga ating pagtututukan, pag-awitan, pagsamba at offering natin sa Panginoon. Ngayon po, sa mga oras na to, ang bawat isa po ay nanayahan ko na magbigay ng panahon, 30 minutes time para po sa ating Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang mas kailangan natin, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic na ito or sa ating crisis na nai-experience ngayon. Makibukas po kayo sa akin, sa ating pong teksto ngayong araw, sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Yan. So, tayo po ay, habang hinahanap po ninyo yan, iniintay ko po kayo. So, ang ating pong tema ngayong buwan na ito ay exposing Satan. Or atin pong nire-reveal, atin pong inaalam ang patungkol kay Satanas. Although, sa iba ay hindi ito totoo sa kanila. Ito ay kwentong barbero lamang. Pero gaya ng napag-aralan natin last week, ito po ay realidad. So, nakaraan, Satan's strategy. Ngayon po, ang ating, tuloy pa rin, Satan's trap. O yung trap ni Satanas sa ating bitag. Bitag sa atin ng ating kaaway. So, tingnan natin yung strategy niya, yung nakita natin yung kanyang, ngayon naman, yung trap ni Satanas sa buhay natin. Anong ginagawa niyang mga pamamaraan para tayo ay masilo, malinlang, yan, malinlang at mabitag sa kanyang paraan. Tingnan po natin, mas maigi pong alam natin para alam po natin paano kalabanin, paano i-defend ang sarili natin, i-defense ang sarili natin sa gawa ng kaaway sa buhay natin. Genesis chapter 3. Nasa pinakaunang libro lang po ng ating Bible, Genesis chapter 3. Ito po ang pinakamahalagang chapter sa aking palagay. Itong chapter na to na nagkasala ang tao dahil sa gawa ng kaaway at lahat tayo ngayon ay nadamay dahil dito sa chapter 3 na ito. Basahin po natin Genesis chapter 3 verses 1 to 6. 1 to 6. Verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon." Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay." Sinabi lang niya ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na siyang bumubuhay sa bawat isa sa amin. Loobin mo po, Panginoon, ang makakarinig ng mensaheng ito ay patuloy na abutin mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang Espiritu, Panginoon. Hindi lang isip, God, hindi lang po ang emosyon, Panginoon, kundi ang kanilang buong pagkatao. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy paging dapatin niyo ang bawat isa sa amin. At Lord, anuman ang aming mga pagkukulang at kalapastanganan na nagawa laban sa iyo ay aming pumiligi ng tawad. Maraming salamat po sa iyo namin muli kinukuha at inaasahan ang pagpapala, Panginoon. Sa iyo lamang ang tagumpay. Sa iyo lamang po nagmumula ang lahat. Kaya naman, O Diyos, sinusurrender namin ang lahat. Lalo na po ang gawain ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Satan's Trap. Ito po ang ating title. So,
tayo po ay naglalakbay or meron tayong isang journey na to. At ang journey na to, ang paglalakbay na ito ay kailangan nating tahakin. Kumbaga, hindi pwedeng hindi. Hindi ka pwedeng mag-decide na ayaw mo. At ang biyahe na to, ang paglalakbay na to ay dangerous siya, ganun. So, along the way, may mga bangin, along the way, may mga kumunoy, along the way, may mga rough roads, along the way, may mga pasabog, mayroong mangyayari sa journey mo na hindi mo inaasahan, which is, hindi siya obvious sa buhay mo. So, itong paglalakbay na ito ng buhay natin, meron din namang binigay sa atin na map. Mapa kung saan tayo mas safety na dadaan or saan tayo mas magsusurvive or makakatawid sa pupuntahan natin sa kabila. Meron tayong mapa na ibinigay sa atin. At ang mapang ito, ang siyang magtuturo ng lahat ng dapat nating gawin para maiwasan or para malampasan. Yun, mas magandang word, no? Para malampasan ang mga nakaambang panganib sa paglalakbay natin na ito. So, paano ba natin tinitingnan yung mapang ito? Paano ba natin siya pinagbibigyan ng halaga? The moment na tayo po ay maisilang sa mundong ito, the moment na tayo ay naipanganak, nag-umpisa po agad yung journey na yon. Nag-umpisa po agad yung buhay na yon. Hindi ka pwedeng sabihin mong wag, hindi mo nga alam yun eh. Bigla ka na lang nasilang. Ito po yung tinatawag na paglalakbay ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya meron po tayo binigay na manual or map para sa bawat isa. Kung paano mo, ito po ay salita ng Diyos. Ito po ang pinakamapa. Tayo po ay nagmula sa Diyos. Kaya naman po, yung ating manual, yung ating mapa ay dapat mula din sa nakakaalam at naglikha sa atin. So ito po ay salita ng Diyos. Kung paano po natin binibigyan ng importansya ang mapa, kung paano po natin, ano po ang palagay natin sa mapa na to, paano natin siya tinatrato, ano ang ginagawa natin sa kanya, paano natin siya binibigyan ng importansya, makaka-apekto doon sa ating paglalakbay na yun. So anong gusto mo sa mapa? Ilagay mo lang siya sa wallet mo, sa bag mo, nasa iyo yun. Or kaya, tingnan mo lang yung mapa every Sunday, checkin mo lang siya. Siguro sa buhay mo, sa isang taon, tingnan mo lang yung mapa ng isang beses or dalawa. Pag birthday mo siguro or napapasok ka sa naimbita ka ng mga birthdayhan at binyagan at kung ano-ano man kasalan, nakakapasok ka, nakaka-check ka, nakakarinig ka. Nalalaman mo yung mapa, nabubuksan mo. Yun lang sa mga time na yun. Or kaya naman, meron ka nito. Pero hindi mo, tinitingnan mo lang siya, pero hindi mo binibigyan ng atensyon. Nasa iyo na, hawak-hawak mo na, dala-dala mo na, kapiling mo na, pero hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Marami po ngayon sa mga tao, sa atin, nakakarinig. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam na sila ay naglalakbay, na sila ay dapat may mapa at dapat bigyang halaga ang mapa na yun. Tayo po ba, paano natin biniview? Paano natin tinitreat? Paano natin binibigyan ng importansya ang mapa na binigay sa atin ng Panginoon? Dito po sa ating binasa, ito po yung strategy or trap, bitag ni Satanas sa bawat nilalang. Dito po ito yung pinakaunang tao na nilapitan at kinausap ni Satanas. Tatlo lang po ang tatandaan natin. Una, the choosing, pinili, pagpili. Pangalawa, the conversation, pag-uusap. Pangatlo, the consequence. So yun lang po yung trap niya. Pumili siya, nakipag-usap siya, swak sa banga, consequence ang kasunod. At syempre po yung ating lesson. Una po, the choosing. Verse 1 hanggang 3. Nakalagay dyan. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Ang ahas
po, sabi ng chapter 1, walang ginawa si Lord na masama or pangit. Nung paglikha niya sa mundo, ang sabi niya, everything is good. Perfect. Tuwang-tuwa nga siya. Every time na masilayan niya yung kanyang ginawa, sabi niya, wow. Pinagmasdan niya at siya ay nalugod, nasiyahan, nakontento. Proud siya sa kanyang pagkakagawa. Everything is good and perfect. Sabi ng Bible, walang masama na nagbumula sa Diyos. So pinili niya itong ahas. Bakit? Hindi masama dahil masama. Hindi niya pinili ang ahas dahil masama ang ahas. No. Ang ahas kasi ay tuso, kumbaga sneaky. Yan. Shhh. Ganun. So, meron siyang ugali, meron karakter ang ahas na tuso. Kaya ito ang pinili niya. At itong bagay na to ay good. Itong ahas ay hindi masama. Kaya lang, ganyan ang atake ni Satanas. Pipili siya ng bagay na maganda sa tingin ng tao, pero yung motibo niya behind, masama, pero gagamit siya ng mabuti. Kagaya po ng simbahan, yan. Marami ngayon simbahan, ano lang yan, pang prop ng lila yan, pangharap lang. Pero yung kaloob-looban, marami ngayon ginagamit yung salitang Christian. Pero hanggang title lang. Hindi natin makita yung ating katotohanan sa loob ng mga salita na yun. Gumagamit ng religion, gumagamit ng mga bagay na mabuti para mailatag yung masama. Use good for something bad. Yung ahas po kasi noon ay nakakausap pa. At kailan naman siya gumagapang kasi sinumpa siya ng Diyos eh. Pero originally, walking and talking. Snake or serpent sa ibang salin. Nakakausap, naglalakad. Nung sinumpa siya, yun, gumapang na ang ahas. Dahil siya ay sinumpa ng Panginoon. So una, gumagamit si Satanas ng mga mabubuting bagay. Sa paningin mo, okay. Okay yan. Para sa Diyos naman yan eh. Okay yan, nakakatulong ka naman. Okay lang na gumawa ka ng masama. Basta gawin mo sa mabuti. Okay lang na magsinungaling ka para sa mabuti. Yan, alam niyo yung mga ganong style. Dinadaya tayo ni Satanas sa ganong strategy. Sa ganong bitag. Sa ganong paraan. Silong-silo tayo. Huwag po natin gawin ito kasi gawain po ito ng dyablo. Kapag ginagawa po natin to, nakikiisa tayo, nakikigawa tayo, o nagiging kaugali natin ang dyablo. Gumagawa ka ng prompt mo mabuti, pero deep inside, may ibang agenda ka. Para lumabas lang na maganda, gagamit ka ng mga bagay na sa palagay ng tao, sa tingin ng tao, mabuti. Drugs. Drugs naman yan eh. Gamot nga yan eh. Kailangan natin yan. Kasunod, ang sabi dyan, unang niyang ginawa, kasunod, sabi niya, ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. So, ang babae, ang unang kausap, nilapitan ni Satanas ang babae. Bakit kaya ang babae? Bakit hindi si Adan? Bakit si Eva? Ang sabi ng Timothy, hindi nadaya, si Eva ang nadaya, hindi si Adan. Ibig sabihin, may point na kinausap na niya si Adan. Pero hindi nadaya. Kaya dito siya nadaya kasi Eva, sabi ng Timothy. Hindi nadaya si Adan, si Eva ang nadaya. Pangalawa, yung order, kaya si Eva ang pinili ni Satanas. Bakit? Yung order ng Diyos na dapat ang authority ay man to woman, si Satanas babalik na rin niya. Woman to man. Ang unang kumain, si Eva. Binigyan niya yung kanya
See? Ganito po ang strategy ni Satanas. Ganito po ang pambibitag ni Satanas sa ating mga buhay. Kaya tayo nakakaranas ng mga consequences eh. Kaya tayo sira ang buhay natin dahil mali tayo sa pattern ng Panginoon. Una, pinili niya yung something good to do something bad. Pangalawa, yung order, yung proper order ng Panginoon na man to woman, binaliktad niya. Hindi ganyan. Kakalabanin niya talaga. Opposite lagi yan eh. Si Satanas. Unahin natin, kailangan mamuna ang mga babae. Ikaw dyan, babae. Kaya mga babae, ano talaga yan eh? Anong tawag doon sa mga babae? Tukso. Pinagmumula ng tukso. Totoo po talaga. Nasa Bible. Ang mga lalaki naman, kagat din. Patukso. Di ba? Sabi ng ilan, nagmamahal lang daw sila. Kaya pinagbibigyan na lang nila. Palay na ang lumalapit sa manok. Kaya tuka ka na lang. Manok ka ba para tumuka? So, ibig sabihin, yung order ng Diyos, ganon pumili si Satanas. Sandali nga. Kailangan hindi alatado yung approach ko. Ito, maganda to sa paningin nila. Ito, medyo charity to. Ito, pagkakawang gawa to. Ito, pagmiministry to, maganda to. Mabait to. To sa Diyos to eh. Religious, kailangan lagi akong magsimba. Kailangan makita sa akin. Pero iba ang motibo. Pangalawa, kung anong order ng Diyos, binabago niya. Tara na, magsimba tayo. Linggo ngayon eh. Sasabihin ng isa, sus, linggo nga ngayon. Sa mall nga tayo ngayon. Maraming tao sa mall ngayon. Satanas po yan eh. Kasi utos ng Diyos eh. Ang ikapitong araw, italaga mo sa Panginoon, araw ng pamamahinga. Nasa 10 utos yan. Pero tinuturo mo na huwag magsimba. Sa halip niiakag mo sila sa kalukuhan. Anong kaninong ugali yan? Diablo yan. Ginagawa mo yung ugali ng diablo. Imbis na yakagin mo sila sa order ng Diyos. Di na sila pupunta na sila sa order ni Satanas. Imbis ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki, babalik na rin ng diablo yan. Babae, doon ka sa babae. Kapwa babae. Lalaki, doon ka sa kapwa lalaki. Yan ang strategy ni Satanas. Kagat na kagat naman tayo. Silong-silo. Tama po ba? Hindi, kasi yan. Mga palusot pa tayo. Ganyan pumili si Satanas. Pangalawa, the conversation. Dito tayo sa conversation. Tinanong ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni ihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit, verse 4, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ayun yung usapan nila. Ang totoo po, sa conversation nila, marami din ginawa si Satanas dito na panlilin lang. Una, sabi daw sa verse 1, Panginoong Yahweh. Kompleto yon, Panginoong Yahweh. Pagdating na doon sa tanong niya, nung nagsalita na siya kay Eva, totoo bang sinabi ng Diyos? Diyos na lang. Nawala na yung Panginoon. Lord God. God na lang ang itinira ni Satanas. Nagbawas siya ng salita na napakahalaga. Bakit? Ano ba ibig sabihin? Yung God kasi, ang ibig sabihin ng God, yung kapangyarihan ng Panginoon, Elohim, at saka yung power niya, nagdi-deal, it represent talaga. Pag sinabi mong Lord,
relationship. Kasi siya nga yung Panginoon mo eh. Siya yung tumubos sa'yo. Siya yung may-ari ng buhay mo. Bayad ka niya. Pag-aari ka niya, may connection kayo sa isa't isa. Inalis niya yun. Pwede naman tayo maging religyoso eh. Pero wala lang relation. Religious lang tayo. Pero walang relasyon sa Diyos. Napaka-religyoso. Pero walang relasyon sa Diyos. Inaalis din ni Satanas yun. Diba? Totoo ba? Sinabi ng Diyos. Totoo ba? Parang nilalagyan niya ng duda. Sabi niya, sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman. Pangalawa, una inalis niya yung pinakamahalagang salita, yung Panginoon. Kasi ayaw niya na sumunod tayo sa Diyos. Tama na lang na may alam ka tungkol sa Diyos. Ayan, uy, halika brother, punta tayo sa simbahan. Ano, kilala ko na yung Diyos. Kilala ko naman yan si Jesus eh. Yes, kilala mo. Pero may relasyon ka ba? Wala. Bakit? Inalis na ni Satanas yun eh. Ayaw ni Satanas magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Iiyak ka sa Diyos, mananalangin ka sa Diyos. Alamin mo yung mga sinasabi ni Lord. Alam mo yung gusto niya, alam mo yung ayaw niya. Alam mo ng kalooban ng Diyos. Ayaw ni Satanas yun, malaman mo. Dahil iiwanan mo siya eh. Inaalis yun ni Satanas. Gusto niya relihiyoso ka lang, pero dapat wala kang relasyon sa Diyos. Pwede naman yun eh. Di ka? Pakitang tao, pwede naman yun eh. Dala ka lang ng Bible dyan sa gitna kalsada eh. Magsigaw-sigaw ka dyan. Pwede mong gawin yun. Pangalawa niyang ginawa, actually, command po yun ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa 2, verse 16, 16 to 17. Tumaas lang po kayo dyan ha, tuturo ko sa inyo. Sinabi niya sa tao, order, this is a command. Makakain mo ang alinmang bunga sa halamanan. Hindi nasundan. Makakain mo ang alinmang bunga sa alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakanin mo yun, ikaw ay mamamatay. Ito po ay command ng Panginoon sa kanila ni Eva at Adan. Huwag na huwag nyo kainin yung bunga ng puno na yan na nasa gitna na yan. Maaari nyo kainin lahat. Huwag lang yung nasa gitna na yon. Anong ginawa ni Satanas? Totoo ba? Yung command, ginawa niya ang question para ma-lessen yung impact ng order ng Panginoon. Strategy din po ni Satan yan. Bitag din po niya yan sa atin. Yung salita ng Diyos, ginagawa niya, pinabababaw niya, pinalalabnaw niya, para hindi ka masyadong makonvict, hindi ka masyadong makonsensya. Parang, it's okay lang pala naman eh. Mild lang pala yun eh. Yung ginawa ni Eva at ni Adan to, buong mundo, nalinlang, nadamay, naapektuhan sa isang maling desisyon na ginawa nila dahil sa trap ni Satanas. Sa kanila, una, inaalis niya yung salitang Panginoon, relasyon. Huwag kang makipagrelasyon. Sige, pwede kang magsimba, pero upo ka lang dyan. Paglabas mo, limutin mo na lahat yun. Huwag mong i-apply. Yan. Pangalawa, hindi pa naman totoo yun. Hindi pa order yun. Ano lang yun? Hindi pa sigurado. Binabago, binabaluktot, naku, pinalalabnaw. Pangatlo, ang sabi niya, nag-focus siya doon sa negative lang. Bakit, Eva? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bunga sa halamanan? Hindi man niya dinamay yung mabuti. Ba, very good, Eva. Pinapakain pala sa inyo lahat dito. Wantusawa pala kayo, ha? Hindi ganon. Hindi niya na yan sinali. Yung mabuti, yung good news. Burahin na yan ulit. Dito tayo sa bad news lang. Pinapasama niya ang Diyos sa isipan ni Eva. Bakit naman ganyan yung Diyos nyo? Ba't naman pinagbabawalan kayong kumain? Hindi man lang niya sinabi na okay lang naman yung isa, dami naman dyan eh. Huwag na yan. Okay lang yan kahit pagbawal sa inyo yung isa.
99, pwede nyo naman kainin. Huwag lang yung pang 100. At least may 99 kayo. Enjoy na kayo niyan. Yun naman. Walang ganun. Kaya Satanas, doon siya nag-focus sa isa, sa pinagbawal ng Diyos. Ba't naman ganyan ang Diyos nyo? Pinagbawal? Ba't naman ganyan? Di ba binigyan ka naman ng sex organ? Mayroon ka naman, bakit hindi ka na lang makipag-sex? Kaya ka nga may ganyan para mag-enjoy eh. Di ba? Ganyan ang ginagawa ni Satanas. Kaya ako nga kaya nga nabuo ang alak para uminom ng uminom eh. Sarili mo naman yung katawan mo, ikaw may-ari niyan eh. Ba't di mo gawin yung gusto mo? Hinahanap ni Satanas yung mga bagay na bawal sa'yo. Di ba? Ang lalaki naman para sa babae, hindi masama yan, sige gawin niyo yan. Trabaho ni Satanas na mag-convince, dayain tayo, focus lang siya doon sa negative. Grabe naman yung Diyos mo, di ka naman pinapasaya. Kunting kaligayahan lang eh, pinagbabawal pa. Ang dami namang bawal dyan. Bawal magmura, bawal mag-inom, bawal mag-sigarilyo, bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend, bawal mag-live-in. Dami namang bawal dyan. Alam niyo po ba na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung mga no niya para ma-enjoy natin yung mga yeses niya? Kung sinunod lang sana ni Eva yung no, nag-i-enjoy tayo sa yes. Tama po ba? Hindi. Kinukulit natin siya. Gusto natin yes lahat eh. Alam ng Diyos kung anong mas nakakabuti sa atin. Pero mapilit po talaga ang tao. Tingnan natin. Sabi niya, binago niya, ginawa niyang question, binawasan niya ng Panginoon, inatake niya yung babae, pinukos niya yung negative lang sa 4. Sabi, kumagat yung babae kumagat. Pasok sa bitag ang babae. Sabi ng babae, ay maari naman namin kainin ang mga salamanan. Huwag lang yung nasa gitna ng puno na yon. Sabi ng Diyos, huwag namin kakainin yon. Nihihipuin. Nadagdagan na. Ang bawal lang kainin. Kasi siguro hipuin yun, di naman siya mamatay. Pero dinagdagan na ni Eva, ganun siya. Hulog na siya bitag, sumang-ayaw na. Dumagdag pa. Ganyan tayo eh. Ang mga pumupuntang nakikipag-chismisan, punta sa kapitbahay, alam mo si ano? Si ano? Nanahimik yung kapitbahay mo, dinayo mo talaga ng chismis. Kung ano-ano pinikwento mo na hindi naman totoo. Ito naman kapitbahay mo na walang kamalay-malay. Oo nga. Ay, kaya pala nakita ko sila nung nakaraan. Dagdag na naman. Wala na, hindi na yung totoo. Yun ang nangyayari. Kagat, hulog na sa bitag ni Satanas. Kaya sabi niya, kami raw, bumabaw na nawala na yung solid na statement ni Lord, order, command ni Lord sa kanila. Pag sabi niya, okay naman, nakakain kami ng anumang bunga sa halamanan, pero wag lamang yung bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na wag namin kakanin, niipuin man ang bunga nito. Kung kami raw, hindi na siya sigurado. Na ano na siya natibag na siya ni Satanas, napasok na siya ni Satanas. Yung kanyang paniniwala sa Diyos, yung kanyang alam tungkol sa Diyos, nabago dahil sa atake ni Satanas sa kanya. Kagat kasi, kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Hindi na siya sure. Raw na, mayroon ng raw daw. Verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, ito na po, ang strategy na naman niya, hindi totoo yan. Nako. Alam niyo ba, sabi ng Bible, ang babae na pumapatol sa kapwa babae, ang lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero sinasabi natin, okay yan, pwede yan. Grabe na ngayon ang ano natin, mga pamahalaan sa ganyang batas. Sinungalingan na natin. Ginagawa na ng sinungaling ang Diyos. Ang pagsasama ng walang basbas ay kasalanan, karumal-dumal. Okay lang yan, yan ang trending ngayon. Hindi masama yan kasi ginagawa nga yan ng madami.
Yan ang ugali ni Satanas. Sasabihan ka niya na okay lang lahat. Kasi kinakalaban niya, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos sa harap ng tao. Ang tao naman, ito yung gustong tao eh. Pinapababaw niya, dinidistort, dinideviate, nililiko niya talaga pakabila. Di lang niya pinalalabnaw pinapaliko niya talaga pakabila. Binabaluktot niya yung salita ng Panginoon. Kaya ganyan po. Pag may mga tayo ginagawa, imbis na pupunta sa Bible study, pupunta sa imbis na magtitino yung tao sa yakagin mo sa kalukuhan, okay lang yan, halika rito. Dito tayo, huwag muna tayo mag-Bible study, huwag muna tayo magsimba, huwag muna tayo. Gawain po ng diablo yan. Sa halip na itulak nyo sila sa gawain, itulak nyo pa sila palayo sa Diyos. Naku, delikado po yan. Kasunod, sabi niya, hindi totoo yan, sinungaling ang Diyos. Ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Kasunod, huwag ka maniwala sa sinabi ng Panginoon, hindi yan makatotohanan. Sabi niya, hindi kayo mamamatay. Hindi totoo yan, hindi talaga kayo mamamatay. Sinungaling na si Lord. Mabubuhay kayo. Tamo? Yun eh. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos. Sabi lang niya yun. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng unawa. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Alam mo, kaya lang naman pinagbawal ni Lord yan eh. Dahil magiging parang Diyos kayo. Magiging ka-level nyo na siya. Di ba ayaw nyo mag-submit? Di ba hate nyo talagang magpa-under sa Diyos? Di ba ayaw nyo yung mga rules? Gusto nyo kayo ang nasusunod? Yun ang kainaan ng tao eh. Ayaw sumunod. Gusto niya yung buhay niya, hawak niya, kontrolado niya. Siya ang Panginoon ng buhay niya. Na para bang siya ang nagbuhay sa sarili niya. Ginawa lang yun ng Diyos, sinabi lang niya yun para hindi kayo maging level sa Kanya. Magkakaroon kasi kayo ng unawa. Yung pag kinain mo yung Google Tree yun eh. Bibigay ng lahat ng karunungan, kaalaman, mabuti at masama, nandun sa Google. Pag kinain mo yan, lahat talaga ng alam ng Diyos, mapupunta din sa'yo, madadownload din sa'yo. Wala na kayong pinagkaiba. Magiging parang Diyos ka na. Kainin mo na yan. Alam niyo po yun? Kailangan mo si Lord. Pero, dapat wala siya sa isip na. Magiging parang Diyos ka. Ikaw yung kailangan mo alaman. Kailangan mo kamungan yung diskarte ng lahat. Pero, may Diyos God. Yan ang tao. Gusto niya. Kung ano gusto niya. Sabi niya, nagutom ako. Hindi kakain ako. Ay, gusto ko to eh. Hindi gawin ko to. Bakit? Buhay ko naman to eh. Ginalaw ba kita dyan? Apektado ka ba? Hindi naman ah. Walang pakialamanan. Mind your own business. Yan ang mga linyada ng mga tao. Ayaw nila. Uy sis, masama yan. Pakialam mo buhay mo. Masama po yan. Ano ngayon? Bakit? Ikaw ba bumubuhay sa akin? Ganun. Hindi totoo yan. Hindi mapagkatiwalaan ang salita ng Diyos, Eva. Hindi, sinungaling lang siya, bilang niya yun. May reason siya. Ayaw niya maging matalino ka. At ayaw niya magiging Diyos ka kasi pag nakain mo, magiging parang Diyos ka na. Kaya hindi totoo yung Bible, hindi totoo yung simpa-simpa, hindi totoo yung tungkol sa Diyos. Wala yan. Mga salita ng Diyos, masasabi ng Diyos, pangako ng Diyos diyan. Sinungaling lang lahat yan. Huwag kang magtiwala dyan. Yan ang ganun kalupit mangumbinsi itong si Satanas. At which is, pasok naman talaga tayo. Ang sabi sa John 8:44, meron ba tayo dyan? John 8:44. John 8:44. Ang diablo, ang inyong ama. Bakit? At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Takin yun. Kung ginagawa niyo yung gusto ng diablo, o di tatay niyo siya, tatay natin siya.
Bakit natin siya nagiging tatay? Kasi ginagawa natin yung gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. So siya ay isang ama. Kapag ama may anak, so yung ugali niya nagdodoble, namamana, nagre-replicate, nag-imitate, copy. Sinungaling. Yan ang ugali ng tao. Sinungaling kapag tayo ay ama natin ang dyablo. Kinakalaban sa Diyos, sino man ang nagsasabi na sinungaling Diyos, wala sa kanya ang katotohanan. Sinungaling siya at kalaban siya ng Diyos. At sabi nga dito at ang ama nila ay ang dyablo kasi sinungaling din. Kahit anong uri ng pagsisinungaling, white lies, blue lies, red lies, lahat na yan lies. Lie, sinungaling, and lie is a sin. Sinabi mo, may pera ka ba? Wala akong pera, sinungaling na yon. Pag pumunta yung maniningil sa bahay mo, sabihin mo, anak, wala ako, turuan pa yung anak mo. Tapos nandiyan ka lang naman. Saan ka na? On the way na. Tapos naliligo pa. On the water. Diba? It's all okay. Okay lang yan. Ganun lagi ang banat ni Satanas. Bakit ganyan ang Diyos niyo? Hindi totoo yan. Magiging Diyos ka kasi. Pwede ka maging katulad ng Diyos, parang Diyos, nang hindi mo kailangan ang Diyos na yan. Ganun siya, pumipili, nakikipag-conversation, kasunod, ito ang consequence. Tingnan natin yung anong nangyari sa ginawa niya. Ito na. Ito na yung naging resulta. Verse 6. Sabi dito sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Sa ilang panahon na ng paglalakad-lakad nila doon, hindi napansin ni Eva yung puno. Pero nung time na yon, kasi nga na-deceive na siya ni Satanas, nakausap na niya ni Satanas, nagkaroon na sila ng conversation, na-convince na siya ni Satanas, ang kanyang tingin doon sa puno na yon, sa Google Tree. Ano na nangyari sa kanya? Naisip din niya, nakahanga-hanga ang maging marunong. Nagkaroon ng desire physically. Physically, bakit? Napakaganda sa paningin. Tumingin si Eva Noong dati hindi siya nagkakaroon ng ano ba tawag doon? Maingganyo kang kakain. Natakam. Dati hindi siya natatakam doon. Pero nung nakausap na siya ni Satanas, bigla nang gumanda sa paningin niya, nakakatakam na. Nasulsulan na. Mga sulsulera. Sulsulero. Matindi ang mga power natin Galing talaga tayo mag-convince. Tumingin si Eva. Ang ganda naman pala nito. Nakakatakam. Ang ganda sa paningin ni Eva. Binibigyan ka na ngayon ng desire, physically desire. Sarap to. Okay to, pag naging akin to, pag nakamtan ko to, wow, satisfied ako. Very satisfying yung itsura Ganon. Maganda sa paningin. Alam niyo po, ganyan ang mga trick ni Satanas. Matamis, masarap. Dali lang naman to. Tsaka wala namang nakakakita Tayo lang naman Wala mong nakakaalam Tsaka nandito na to, ngayon lang to. Hindi po lahat ng matamis ay nakakalusog sa atin. Yung mga bata kakain ng lollipop, yun ang pinang-uuto natin. Matamis, masarap. Hindi lahat ng yun ay nakakalusog sa kanila, nakakasira ngayon
Di mo binibigay yung ampalaya, di mo binibigay yung gamot kasi mapait. Pero yun ang nakakatulong sa kanila. Hindi lahat ng matamis at masarap ay tama at mabuti. Kahanga-hanga sa kanyang paningin. Napakaganda. Wala na, yung physical desire niya na stimulate. Nag-overflow na. At sabi niya, sa palagay niya'y masarap ang bunga. Natakam na siya, naglaway na siya. Naisip din niya, pangalawa itong nangyari sa kanya, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Nadagdagan sa emosyon. Hindi lang ang physical na desire ang nakuha ni Satanas, pati emosyon, pati buong bugso, pati, ano ba ito, karunungan eh. Nagkaroon na siya ng interes. Bakit? Di naman masama maging marunong ah. Pwede itong kainin. Tsaka ang sarap talaga eh. Gusto rin niyang maging Diyos. Ganyan ang tao eh. Gusto niya siya ang ahid sa lahat. Ayaw niya mag-submit sa Panginoon. Ayaw niya may nagkukontrol sa Kanya. Pag sinabi mo magsimba, di yan magsisimba. Unahin niya sarili niyang gusto. Pag sinabi mo, huwag gawin yan, gagawin niya yan. Masarap ang bawal. Yan. Lagi nangangatwiran niya sa'yo, plakda ka lagi dyan. Ganyan tayo. Naisip niya na marunong, na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya pumitas siya ng bunga at kumain ito. Swak sa banga. Talagang antindi, kagat talaga si Eva, napakasaglit lang siyang nilinlang ng kaaway. At nung pagkagat niya, katapusan po nating lahat. Kasunod, hindi lang yun, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din naman ito. Hindi na nakontento, gumawa ng kasalanan, nandamay pa. Oh, ganun din tayo, di ba? Gagawa na ka ng kalukuhan, ayaw na lang suluhin. Damay pa yung iba. Anong nangyari dyan sa nangyari sa ginawa ni Eva at ni Adan? Ang nangyari po, lahat tayo. Ang sabi ni Lord, order ni Lord yun, pag kinain niyo yan, tiyak, mamamatay kayo. Namatay po tayo. Sa alin? Sa lahat ng area ng buhay natin. Environment, yung provision ni Lord namatay. Social namatay. Ano pa ba? Economics natin noon, maganda, walang problema. Ngayon, alam niyo yung kamatayan, separation for which is something may connect pero nag-separate. Nawala. Nahiwalay tayo sa Diyos. Sa lahat ng uri ng pagpapala na meron sa Diyos, patay tayo. Separate tayo. Yung relasyon natin sa Diyos bilang mga nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos, anak ng Diyos, nawala. Yung physical natin, ibig hindi tayo mamamatay doon. Maraming supply. Sabi ng Lord, mamamatay tuloy. Na-switch natin, na-on natin, mayroon na tuloy limit ngayon ng tao. Noon, hindi dapat. Dahil sa ginawa ni Eva, spiritual na palayo tayo sa Diyos, namatay ang ating spiritual. Ayaw na natin sa Diyos. Alam niyo yung mga patay sa spiritual? Naglalakad sila, nagtatrabaho, nag-aaral, kumakain, nagpapamilya, nag-i-exist sila. Ano pa nung malaman? Patay sa spiritual, ayaw sa Diyos. Kapag ang tao ayaw sa Diyos, ayaw sa gawain ng Diyos, ayaw sa salita ng Diyos, patay yan sa spiritual. Marami ba kayong kilalang ganun? Ayaw lagi. Yakagin mo ayaw. Patay yan sa spiritual. Pagkamatay niyan sa physical, timbog yan sa impyerno. Dahil wala siyang koneksyon sa Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mayroon ding anak si Diablo. Father din siya, di ba? Dalawang tatay. Environment, separation, social, economic, lahat po yun na-experience natin ngayon. Sa Proverbs 14, kawikaan. Tama ba? Kawikaan? Proverbs 14.
Kawikaan 14 verse 12. Ang sabi po dito, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Akala mo okay, dead end ka naman dyan, kapatid. Nung ginawa mo to, akala mo nung umpisa okay, pero hindi mo alam ang kababagsakan mo. Sabi ko, huwag mong kainin yung puno na yan eh. Kinain. Sabi ko, huwag mong gawin to eh. Bawal yan eh. Ginawa. Yung sin ang nagkokontrol sa'yo. Nung umpisa, ikaw muna yung may control. Ikaw yung kumuha ng bunga eh. Ikaw yung kumagat. Ikaw yung nagbigay kay Adan. Kontrolado mo pa eh. Nung malao na. Dekada. Sin ang nagkokontrol na ngayon sa lahat. Isang maling desisyon. Isang maling pagkakabitag sa'yo ng dyablo. Hindi lang ikaw ang mag-aani. Pati pamilya mo, aani sa kalukuhang ginagawa mo. Pati buong kamag-anak mo, hindi pa nga nasisilang inak mo, mga apo mo, mga kamag-anak mo, hindi pa sinapupunan pa na sila, pinamanahan mo na sila ng ano. Hindi bahayat lupa, ano pinamana? Sumpa at kasalanan. Tindi natin, no? Di pa nga sila nasisilang, visit na yung namamana nila. Dahil sa kalukuhan natin, pagkasilang natin, ang hirap ng buhay, ang gulo-gulo ng buhay, gawa natin yun eh. Mga magulang, yung anak mo lalo na lang gugulo, visitin na lang niya yung buhay niya, visit na rin naman siya isinilang sa ibihin niya. Ganto na ako pinanganak. Buluin mo na to. O, di ko rin naman gusto to, ba't nagkaganito yung pamilya namin, nakaganito yung ano namin. See? Kontrolado na ng sin. Lesson po, dapat nating matandaan ngayon. Ang ginagawa po sa atin ng Satanas ay katulad po ng kwento ng yung tao sa lady. Ginawa niya, pinagpalit niya po yung tab. Yung isang tab doon sa isang tab ng mga paninda sa mall. Yung mamahaling mga tag, nilagay na doon sa mga murang damit. At yung mga murang tags na nakakabit sa murang damit, ipinalit niya din, nilagay niya sa mga mamahaling mga damit. Kaya pumasok yung mga mamimili, nadaya sila. Pilit silang nagpapakahirap doon sa mamahalin, pero ang tag lang pala. Yung damit, mumurahin. At samantalang mayroon dito, hindi napapansin. Bakit? Na-switch ni Satanas ang isipan natin. Yung pattern na hindi dapat nabaliktad ni Satanas. Nagkukumahog tayo doon sa mumurahin na napakamahal, napakahirap. Which is nandito. Ang long-lasting, matibay, magaganda, mamahalin. Sa napakamura, napaka-easy ways na hindi tayo naghihirap para maghanap ng maraming pera. Ikaw kapatid, paano mo pinapahalagahan ang mapa mo? Gaano mo kakilala ang kaaway mo? Gaano mo kaalam lakaran ang paglalakbay mo? Huwag po tayo magpadaya sa gawa ng dyablo sa buhay natin. Ang aim po ni Satanas, wala po siyang aim na mahalin ka. Wala po siyang aim na i-comfort ka, sa totoo lang. Wala siyang plano sa'yo. Alam niyo kung bakit siya lumalapit sa atin? Isa lang, dayain tayo. Offeran tayo ng magaganda, matitino sa paningin natin, good, masarap, satisfying, maganda sa paningin, nakakatakam, kainin, aralin. Pag nagawa mo yan ng isang second lang, dekada mong aanihin ang consequence sa buhay mo. Kaya nga, ang standard sa ating pamumuhay, hindi kung anong tinuro ng mundo, hindi kung anong tinuro ng dyablo, kundi ang standard natin, sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yan. Huwag natin kainin yun. Doon tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayo magpalinlang sa dyablo. Kasi pinilit natin na mag-rebel eh. Kaya naaanin natin yung perfect na plan ni God. Dito lang kayo, Ebat Adan, sa garden na to. Unlimited kayo dyan, may mga puno dyan, bunga lang ng bunga, hindi kayo magtatanim, hindi kayo mamamatay, hindi kayo maghihirap, abundant, prosperous. At mayaman kayo. Dyan lang kayo,
isa na yun. Hindi tayo satisfied, hindi tayo nakukontento sa marami. Gusto natin atin lahat. Ayaw natin magsabit sa Diyos. Ayaw natin sumunod sa kalooban, perfect na kalooban ng Panginoon. Kaya magtatanong ka, ano na itong buhay ko? Ginulo natin masyado. Gulo-gulo. No, di ka pa ba napagod dyan? Di ka pa ba? Okay ka pa ba rin? Wala ka pang sawa dyan sa kinalalagyan mo? Wala ka bang balak mag-U-turn sa Panginoon? Mula noon hanggang ngayon, dyan ka pa din? Di mo pa rin ba na-realize na niluloko ka lang? Di mo pa rin ba naiisip na mag-try ka naman sa kabila? Matagal nang nakalaan sa'yo? Ano ang solusyon natin sa problema natin ngayon, sa mga consequence na dinadanas natin? Ang sabi po, dito po ako magtatapos sa isa pang verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 22. Ang sabi po dito, sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Patay po tayo sa harapan ng Diyos. Pero kapag tayo po ay makipag-ugnayan kay Kristo, mabubuhay po tayo ulit. Kung paano po tayo na kinalagkat ni Adan sa kamatayan, may Panginoong Hesus na nagbumaba at nag-alay ng buhay ng katawang tao at nag-alay ng buhay sa atin para lahat ng namatay na yon may pagkakataon na mabuhay ulit sa pamamagitan ng huling Adan at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang solusyon natin, ang Diyos. Ang problema natin nagmula sa pagsuway natin. Tayo ay mula sa Diyos. Dapat ang ending natin sa Diyos, hindi kay Satanas. Pero dahil nagpapalim lang tayo at binigyan tayo ng mapa pero hindi natin pinapahalagahan, mas pinapahalagahan pa natin yung mga bagay na mumurahin. Ngunit wala namang idudulot sa atin na panghabang buhay. Walang aim si Satanas kundi wasakin, durugin ang buhay natin at ang huli iwanan tayo sa ere. Nabasag, wasak, durug-durug, sira-sira ang buhay natin. Hindi lang ating sarili, kundi ating pamilya natin at ating buong sambayanan. Kaya mga kapatid, balik-balik din pag may time. Balik tayo sa Panginoon. Lalo na po ngayon, pandemic na. Babalik na po ang Panginoon. Enjoy mo pa rin ba yung buhay mo na hindi naman talaga maganda? Na hindi naman talaga masaya? Na puro iyak lang din naman? Gusto mo pa rin yung panghawakan? Ayaw mo pang bitawan yan? Try mo sa Panginoon. Sabi ni Lord, subukan mo ako eh. At hindi ka niya bibiguin. Nag-iintay siya sa'yo with open arms. Kahit gaano kasama yung ginawa natin sa Kanya, nag-iintay si Lord sa atin. Sabi niya, naparito ako, hindi sa mga mabubuti, kundi sa mga masasama. Kaya kung sa palagay mo, masama ka, at sila-sila yung buhay mo, may dakila tayong doktor at tagapagligtas para tayo ayusin, mahalin, at dalhin sa piling niya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa katotohanan ulit tinuro mo sa amin, sa mga pangako mo, Panginoon, sa pagtuturo mo, Panginoon, sa gawa ng kaaway sa buhay namin, O Diyos. Lord, gamitin niyo po ito, hindi lang, Panginoon, sa isip, kundi, Panginoon, mabuhay ang mga patay na espiritu namin, O Diyos. Nang sa gayon, Panginoon, ang ending namin, Panginoon, ay sa iyo, O Diyos. Lord, mula pagkabata hanggang sa edad namin ngayon, puro lang naman kami sa raplihan ang nangyayari sa buhay namin. Lord, turuan niyo kami, tiyagain mo kami, gusto namin ma-experience, bago man lang kami, Panginoon, malagutan ng hininga, bago man lang, Panginoon, ihinga namin ang huling hinga, ipikit namin ang huling pagpikit ng aming mga mata. Nasa piling mo na kami, Panginoon Diyos. Ayaw po namin na maging huli ang lahat sa buhay namin, O Diyos. Kaya God, salamat, patuloy mong ginagamit ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Salamat sa social media, salamat sa wifi, salamat sa mga gadgets, Panginoon.